Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang kasong kinasangkutan ni Mayan Hong. Isang babae na sa unang tingin ay tila ordinaryo at kaakit-akit, ngunit kalaunan ay natuklas ang sangkot sa sunod-sunod na pagpatay na yumanig sa Jammu City. Sa likod ng kanyang ngiti at mapanlinlang na kwento, unti-unting nabuo ang isang madilim na plano na nauwi sa pagkamatay ng 4 na tao. Kabilang ang isang buong pamilya at isang pulis na nagtiwala sa kanya. Paano nagsimula ang lahat at paano niya nagawang itago ang kanyang mga krimen sa loob ng mahabang panahon? Ito ang kasong magbubunyag kung gaano kalalim ang kayang gawin ng isang tao para sa pera. Noong isang umaga ng Setyembre 1994, nabalot ng matinding pagkabigla ang isang bahagi ng Jammu City sa Heilongjiang Province matapos ang isang nakakatakot na tuklas. Iniulat ng mga residente sa himpilan ng pulisya na may natagpuan silang 2 plastic bag na naglalaman ng mga paa ng tao na itinapon sa makakapal na damuhan sa silangang pampang ng Songhua River. At bago pa man tuluyang maiproseso ang balitang ito, nakatanggap din ng kaparehong ulat ang Yonghong Police Division mula sa suburban area. Kasunod nito ay mas marami pang bahagi ng katawan ng tao ang nadiskubre na nakakalat sa iba't ibang lugar, kaya agad na rumisponde ang mga pulis sa pinangyarihan. Mabilis nilang kinordon ang lugar at maingat na tinipon ang mga pinagputol-putol na labi na isa-isang inilagay sa hiwalay na lalagyan para sa masusing pagsusuri ng forensic team. Bagamat marami sa mga bahagi ng katawan ang nawawala at naging mahirap ang pagkilala sa mga biktima, naglabas ang paunang pagsusuri ng isang mabigat na katotohanan. Ang mga labi ay mula sa 3 biktima, isang lalaki, isang babae at isang bata, at pinaniniwalaan ng mga investigador na sila ay mula sa iisang pamilya. Dahil hindi ang pampang ng ilog ang pangunahing lugar ng krimen, humarap ang investigasyon sa matitinding hamon at noong mga unang taon ng 1990s, kung kailan limitado ang forensic technology kumpara sa kasalukuyan, lalong naging mahirap ang pagsubaybay sa mga bakas ng salarin. Sa kabila ng masusing pagsisikap ng mga investigador ay nanatiling tila isang walang labasang palaisipan ang kaso, kaya napilitan silang pansamantalang ihinto ang investigasyon. Lumipas ang panahon hanggang sa sumapit ang Hunyo 1995, 9 na buwan matapos ang unang insidente, nang muling mabasag ang katahimikan ng lungsod dahil sa panibagong ulat. May mga residente na nakakita ng panibagong mga plastic bag na naglalaman ng bahagi ng katawan ng tao na natagpuan sa mga irigasyon sa gitna ng mga palayan malapit sa isang tulay sa timog na bahagi ng lungsod. At sa loob lamang ng wala pang 1 taon, 4 na buhay na ang nawala na nagdulot ng matinding pressure sa lokal na kapulisan. Habang tumatagal at hindi pa rin natutukoy ang salarin, ay patuloy na lumalaki ang pangamba ng mga residente. Samantala, sa loob ng forensic laboratory ay masusing pinagsama-sama ng mga eksperto ang mga bagong natagpuang labi at lumabas sa pagsusuri na nawawala ang ulo ng biktima, kung saan ilan lamang sa mga bahagi ng katawan ang natira, kabilang ang bahagi ng kaliwang dibdib. Maliban sa pagtukoy na ang biktima ay isang lalaki, kakaunti lamang ang ibang malinaw na detalye, ngunit sa tulong ng karanasan ng mga veteranong investigador ay unti-unti silang nakabuo ng matatalim na hinuha. Nang pagsamahin ang mga ito sa resulta ng autopsy, ang kaso na dati tila imposibleng lutasin ay nagsimulang magbigay ng bagong direksyon. Bagamat hindi kumpleto ang mga bahagi ng katawan, nagbigay pa rin ang mga natirang ebidensya ng mahalagang pahiwatig tungkol sa pamumuhay ng biktima. Halimbawa, ang nanilaw na mga kuko ay tumutugma sa katangian ng isang matagal ng naninigarilyo.
habang ang bahagyang kurbadong gulugod at ang pagka-develop ng mga kalamnan sa binti ay nagpapahiwatig ng isang taong madalas nakaupo gaya ng isang office worker. Batay sa pagsusuri ng buto, tinatayang nasa pagitan ng 32 hanggang 35 years old ang biktima at may taas na humigit kumulang 5 feet at 10 inches hanggang 5 feet at 11 inches. Sa pamamagitan ng mga detaling ito ay nakabuo ang mga investigador ng isang pangkahalatang profile ng biktima. Ngunit dahil wala ang mukha ay nananatiling tanong kung saan magsisimula ang paghahanap. Sa puntong ito, nagpasya ang pulisya na gumamit ng isang estratehiya. Naglabas ang pulisya ng anunsyo sa telebisyon kung saan inilarawan nila ang isang lalaking umano'y biktima ng aksidente na kasalukuyang nasa ospital na may taas na humigit kumulang 5 feet at 10 inches. Matipuno ang pangangatawan at may peklat sa kaliwang pulso bilang bahagi ng kanilang estratehiya upang matukoy ang kanyang pagkakakilanlan. May inaalok ding gantimpala para sa anumang impormasyon kasama ang mga detalye kung paano makipag-ugnayan. Sa hindi inaasahan, ang broadcast na ito ang naging susi sa pag-usad ng kaso. Ilang sandali matapos itong maipalabas ay isang matangkad na lalaki ang tumawag sa numerong ibinigay ng pulisya at nagpakilalang si Mr. Dong. Ipinaliwanag niya na ang kanyang anak na si Dong Datching ay ilang araw nang hindi nagpapakita. At kahit tinawagan niya ang bahay at pinagtatrabahuhan nito ay wala siyang nakuhang sagot, dahilan upang siya ay mangamba na may masamang nangyari. Sa isinagawang investigasyon, lumabas na si Dong Datching ay 33 taong gulang at nagtatrabaho bilang law enforcement officer sa judicial system ng Jammu City. At matapos ang kanyang diborsyo ay mag-isa siyang naninirahan. Ayon kay Mr. Dong, huling beses niyang nakita ang kanyang anak noong huling bahagi ng Mayo, kung kailan nabanggit nito na may bago siyang kasintahan na may apelidong Ren bagamat hindi pa niya ito personal na nakikilala. Dagdag pa rito ay kinumpirma ni Ginoong Dong na makikilala niya ang kanyang anak sa pamamagitan ng peklat sa kaliwang pulso na nakuha nito noon habang umaawat sa isang away at nasugatan ng basag na bote. Dahil sa impormasyong ito ay mabilis na natunton ng pulisya ang tirahan ni Datching sa pamamagitan ng household registration records. Ngunit sinalubong sila ng hindi kanais-nais na balita mula sa mga kapitbahay. Ayon sa kanila ay matagal na nilang hindi nakikita si Datching at ang huling beses na may nakakita sa kanya ay noong gabi ng ika-1 ng Hunyo, Children's Day, kung kailan umuwi siya kasama ang kanyang kasintahan. Naalala pa ng mga kapitbahay na tinatawag niya itong Shiyue at inilarawan siya bilang isang napakagandang babae. Sa pahintulot ni Ginoong Dong ay pinasok ng pulisya ang apartment at ang kanilang nasaksihan ay lubhang nakakagulat. Magulo na ang loob ng bahay at mula sa sala hanggang sa kusina ay may bakas ng dugo sa mga dingding at sahig. Habang may maliliit na piraso ng laman na tila giniling na karne na nakakalat sa paligid na lumikha ng isang nakapanghihilakbot na eksena. Kinumpirma ng pagsusuri na ang dugo ay tumutugma sa blood type ni Dong Datching kaya't walang duda na ito ang pangunahing lugar ng krimen. Dahil dito, naging agarang prioridad ang paghanap kay Ren Shiyue, ang kasintahan ni Datching na posibleng may mahalagang impormasyon tungkol sa kaso. Gayunpaman, hindi naging madali ang paghahanap. Ang pangalang Shiyue ay karaniwan at hindi patiyak ng pulisya kung ito nga ba ay tunay niyang pangalan. Ngunit nagkaroon sila ng pag-asa nang malaman na nagkakilala ang dalawa sa pamamagitan ng isang matchmaking service. Dahil dito, sinimula ng mga investigador ang paghahanap sa mahigit 200 marriage introduction centers sa buong lungsod. Sa panahong iyon ng 1990s, bago pa maging karaniwan ang paggamit ng computer, tila imposibleng mano-manong suriin ang libu-libong papel na talaan
Ngunit sa kabila nito ay nagbunga ang kanilang pagsisikap. Natagpuan nila ang rehistro ni Dong Datching at Ren Shiwe sa Weimei Marriage Introduction Center at gamit ang impormasyong nakasaad at ang litrato mula sa kanilang aplikasyon, napaliit nila ang saklaw ng paghahanap patungo sa Dongfeng District. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, habang nagsasagawa ng pagtatanong ang pulisya sa lugar, nakasalubong nila ang isang matandang babae na bumibisita sa mga residente. Nang makita nito ang larawan ay agad nitong sinabi na tila iyon ang ikatlong anak na babae ni Old Ma mula sa ikatlong baryo. At dito ay naramdaman ng mga investigador na unti-unti silang lumalapit sa katotohanan. Posible kayang ang tinutukoy na ikatlong anak ni Old Ma ay ang kasintahan ni Dong Datching na si Ren Shiwe. Tulad ng hinala ng pulisya, isa lamang pala itong alias. Ayon sa matandang babae, ang tunay na pangalan ng babae ay Mayan Hong, isang kilalang maganda sa kanilang baryo. Sa kanyang mahabang itim na buhok at makabagong pananamit, madalas siyang maging sentro ng atensyon, ngunit kasabay nito ay nagiging paksarin ng tsismis. Si Mayan Hong ay 28 taong gulang mula sa Huachen County at bagamat dati siyang ikinasal sa isang lalaking may kaya at nagkaroon ng 2 anak, pinili niyang makipagdiborsyo dahil hindi na siya masaya sa buhay na mayroon siya. Ayon sa pamilya Ma, matapos ang diborsyo noong 1993, lumipat si Yan Hong sa Jammu City at doon umupa ng tirahan at halos 6 na buwan na nilang hindi siya nakikita. Inilarawan siya ng kanyang mga dating kaklase at kabaryo bilang palakaibigan at palaging nakangiti. Bagamat para sa ilan ay tila may halong pagiging malandi ang kanyang kilos. At tuwing umuwi siya sa baryo na nakaayos at fashionable ang damit, nagiging usap-usapan kung siya ba ay naging matagumpay o may nakilalang mayaman. Ngunit nasaan na ngayon si Mayan Hong? Itinuon ng pulisya ang kanilang paghahanap sa loob ng Jammu City matapos malaman mula kay Ginoong Dong na nawawala ang savings book ng kanyang anak na naglalaman ng 20,000 yuan na katumbas ng humigit kumulang 62,500 pesos hanggang 75,000 pesos noong panahong iyon. At pinaghinalaan nilang si Mayan Hong ang kumuha nito at posibleng tangkain na kunin ang pera. Dahil dito, minanmanan ng pulisya ang buong sistema ng bangko at nagtalaga ng mga operatibang naka-plane load sa iba't ibang sangay. Matapos ang mahigit 2 linggong matiyagang pagbabantay, sa wakas ay namataan nila si Mayan Hong isang hapon habang sinusubukan niyang mag-withdraw ng pera bago magsara ang bangko. Isang pangyayaring tuluyang nagbukas sa sunod-sunod na yugto ng investigasyon. Sa harap ng matibay na ebidensya at matinding pagtatanong sa loob ng interrogation room, napilitan si Mayan Hong na aminin ang isang bahagi ng krimen. Sinabi niyang siya ang nagputol-putol sa katawan ni Dong Datching matapos itong mamatay dahil sa pagkalason sa alak. Ngunit iginit din niya na ipinangako umano ni Datching sa kanya ang savings book. Dahil sa kapansin-pansing pagkakatulad ng paraan ng paghiwa sa mga katawan sa kaso noong Setyembre ng 1994 at sa kaso ni Dong Datching. Nagpasya ang Criminal Investigation Department na pagsamahin ang 2 investigasyon habang naghahanda ang pulisya na palalimin pa ang interogasyon. Tila naunawaan ni Mayan Hong na hindi na niya maitatago ang katotohanan kaya bigla siyang napaiyak ng matindi. Ang kanyang pag-iyak ay puno ng sakit at tila siya pa ang biktima, ngunit nang siya ay kumalma, bumuntong hininga siya at nagsabing iisa lang daw ang kamatayan, isa man o 2 ang napatay ay pareho lang ang parusa. At idinagdag niyang mas mabuti nang sabihin na niya ang lahat. Sa kanyang sumunod na pag-amin ay unti-unting nabunyag ang mas malalim at mas mabigat na detalye ng mga krimen.
Inamin ni Yan Hong na siya ang responsable sa parehong pagpatay at sa kabila ng kanyang anyo na tila hindi makapipinsala. Nahirapan ang mga investigador na paniwalaan na kaya niyang mag-isa na pumatay ng isang buong pamilya. Gayunpaman, ang kanyang mga isinalaysay ay nagpakita ng malamig at planadong karahasan. Matapos ang kanyang nabigong pag-aasawa ay lumipat si Yan Hong sa Jammu City upang magsimula muli. Noong una ay balak niyang magbukas ng maliit na tindahan at mangarap ng tahimik at maayos na buhay. Ngunit dahil sa kakulangan ng karanasan sa negosyo ay mabilis niyang naranasan ang matinding kompetisyon. Habang unti-unting nauubos ang kanyang puhunan, lumala ang kanyang pag-aalala sa pera at gabi-gabi siyang hindi makatulog habang naghahanap ng paraan upang kumita ng mas mabilis. Sa isang lungsod na wala siyang gaanong kakilala ay napansin niya ang pamilya ng kanyang landlord. Ang may-ari ng bahay na si Su Xueli ay nakatira kasama ang kanyang asawa at batang anak at may bakanting silid na kanilang pinaparenta upang madagdagan ang kita. Hindi nila alam na ang simpleng desisyong ito ang magdadala sa trahedya ng kanilang pamilya. Noong umpisa, hindi ginamit ni Yan Hong ang kanyang tunay na pangalan at nagpakilala bilang Wang Nan. Gumawa siya ng isang malungkot na kwento na dati raw silang matagumpay sa negosyo ng kanyang asawa. Ngunit iniwan siya nito para sa isang waitress at isinama pa ang kanilang anak pati ang lahat ng kanilang ari-arian. Kaya napilitan siyang magtrabaho sa maliit na tindahan upang mabuhay. Nang marinig niya na may bakanting silid sa pamilya Xu ay agad siyang nagtanong at dahil sa kanyang kwento ay naantig ang mag-asawa at nagpakita ng awa. Ipinaupa nila sa kanya ang silid sa halagang 50 yuan kada buwan na kalahati lamang ng karaniwang 100 yuan. Sa simula ay maayos ang kanilang relasyon bilang landlord at tenant, ngunit isang gabi ay lumapit si Yan Hong kay Su Xueli na may bakas ng pag-aalala sa mukha. Sinabi niya na hindi pa bumabalik ang may-ari ng tindahan kung saan siya nagtatrabaho at hindi pa siya sumasahod. Kaya hindi niya mababayaran ang renta sa tamang oras at idinagdag pa niyang wala na rin siyang pambili ng pagkain. Habang nagsasalita, inaiyak niya ang sarili upang magmukhang kaawa-awa kaya agad siyang inalo ni Su Xueli at binigyan ng 200 yuan para sa kanyang pangangailangan. Para kay Yan Hong, maliit lamang ang halagang iyon ngunit nagpanggap siyang lubos na nagpapasalamat. Habang kinukuha ni Xueli ang pera, napansin niya ang makapal na salansan ng mga 100 yuan na papel sa pitaka nito at tinansya niyang may hindi bababa sa 5,000 yuan doon. Sa kanilang pag-uusap, hindi sinasadyang nabanggit ni Xueli na aalis ang kanyang pamilya kinabukasan sakay ng tren sa tanghali upang bumisita sa kanilang mga kamag-anak sa probinsya at babalik lamang sila makalipas ang isang linggo. Kaya hiniling pa niya kay Yan Hong na bantayan ang bahay habang sila ay wala. Ang impormasyong ito ay dumating sa panahong desperado si Yan Hong sa pera. Kinagabihan, hindi siya nakatulog at doon niya binuo ang isang madilim na plano. Kinabukasan, ika-26 ng Agosto, inimbitahan siya ng pamilya Xu na sumabay sa almusal at sinamantalan niya ang pagkakataon sa pagsasabing siya ay bibili ng ihahanda para sa kanilang pag-alis. Mabilis siyang pumunda sa tindahan at bumili ng 2 bote ng beer at sa kanyang pagbabalik ay lihim niyang hinaluan ito ng mga sleeping pills na kanyang inihanda. Sa panahon ng pagkain, naging napakaasikaso niya na nag-aabot ng pagkain, nagbubuhos ng beer at nagsasalita ng matatamis na salita hanggang sa unti-unting nawala ng malay ang 3 miyembro ng pamilya. Agad niyang hinalughog ang bulsa ni Xueli at kinuha ang lahat ng pera. Pagkatapos ay malamig na nagtungo sa kusina, kumuha ng matalim na kutsilyo at pinatay ang pamilya. Habang nakatayo sa harap ng 3 katawan, sinimula niyang planuhin kung paano itatapon ang mga ito
at naalala niya ang mga eksenang napanood sa telebisyon kaya doon mismo niya pinagpuputol-putol ang mga katawan at inilagay sa iba't ibang laki ng plastic bag. Nang sumapit ang gabi, ginamit niya ang kanyang bisikleta upang dalhin ang mga bag sa mga irigasyon sa palayan at sa ilalim ng mga tulay. Dahil alam ng mga kapitbahay na wala na ang pamilya Xu at bumisita sa probinsya, walang nagduda nang hindi sila makita sa loob ng ilang araw. Ngunit paano niya nakilala si Dong Dacheng? Matapos ang pagpatay sa pamilya Xu, hindi nagpakita ng takot si Mayan Hong. Sa halip na tumakas sa Jammu City ay naghanap pa siya ng mas maayos na tirahan at doon nanirahan at dahil naranasan niyang madali siyang nakakuha ng pera sa pamamagitan ng krimen, nakabuo siya ng mas madilim na plano upang ulitin ito. Sa pagkakataong ito ay ginamit niya ang kanyang kagandahan upang humanap ng biktima sa pamamagitan ng pagkikipagrelasyon. Gamit ang parehong panlilinlang, nagparehistro siya sa isang matchmaking center gamit ang alias na Ren Shui at binago ang kanyang kwento na sinabi niyang pinalaya siya ng kanyang mga biyenan dahil hindi siya magkaanak, na nagdulot naman ng simpatya mula sa mga staff na nangakong tutulungan siyang makahanap ng mabuting lalaki. Kaya sa tuwing may lalaking maituturing na magandang kapareha ay siya agad ang naiisip ng mga matchmaker. Isang araw, may isang matchmaker na masayang nagbalita sa kanya tungkol sa isang gwapong pulis na may taas na 5'10" na nagparehistro at ito ay si Dong Dacheng. Sa pamamagitan ng kanyang kagandahan at maingat na pananalita, mabilis niyang nakuha ang loob ni Dacheng na walang kaalam-alam ng babaeng kaharap niya ay isa palang sanay na mamamatay tao. Matapos ang maikling panahon ng panliligaw ay lumipat siya sa apartment ni Dacheng at doon ay unti-unti niyang sinimulan ang kanyang impluwensya. Madiskarte niyang binanggit ang yaman ng kanyang dating asawa na tila naglalagay ng pressure kay Dacheng na patunayan ang kanyang kakayahang pinansyal. Dahil walang hinala, ipinakita ni Dacheng ang kanyang savings book na naglalaman ng 20,000 yuan at sinasabing ito ang magiging pundasyon ng kanilang kinabukasan na hindi niya alam na ito ang magiging dahilan ng kanyang kamatayan. Sa isip ni Yan Hong, ang perang iyon ay magiging kanya na. Muli niyang ginamit ang kanyang nakasanayang paraan at noong 2 ng Hunyo 1995, matapos ang isang pribadong sandali, malambing niyang sinabi kay Dacheng na marahil ay pagod ito, saka nagtungo sa kusina upang magluto at kumuha ng 3 lata ng beer mula sa refrigerator. Walang hinalang ininom ni Dacheng ang beer na may halong gamot at nang mawalan ito ng malay, hinanap ni Yan Hong ang savings book at naghahanda na sa susunod na hakbang. Ngunit biglang kumatok ang isang kasamahan ni Dacheng sa pinto. Hindi siya nagpatinag at agad na ginampanan ang papel ng isang maayos na kasintahan na pinapasok ang bisita. Nag-alok ng tsaa at sigarilyo at maayos na ipinaliwanag na napasobra lamang sa inom si Dacheng. Hindi nagtagal ay umalis din ang bisita. Ang hindi inaasahang pangyayaring ito ay hindi nakapagpigil sa kanya at nang muling tumahimik ang apartment, kinuha niya ang kutsilyo at dala ng karanasan mula sa naunang krimen. Mas naging mabilis at sistematiko ang kanyang galaw. Tahimik niyang pinagpuputol-putol ang katawan at walang kamalay-malay ang mga kapitbahay sa nangyayaring karumal-dumal na krimen sa katabing unit. Sa isang panayam sa mga mamamahayag, inamin ni Yan Hong na nag-atubili siya bago patayin si Dacheng. Kinilala niyang ito ay isang perpektong mapapangasawa, gwapo at may matatag na trabaho, ngunit ang pagiging pulis nito ang tuluyang nagtakda ng kanyang kapalaran dahil napagtanto niyang kung magpapatuloy siyang mamuhay kasama ang isang alagad ng batas, tiyak na mabubunyag ang kanyang mga naunang krimen. Dahil dito, tuluyan na niyang pinigil ang anumang damdaming maaaring nabuo sa kanya.
Patay sa kanyang pag-amin, natuntun ng pulisya ang iba't ibang lokasyon sa lungsod kung saan niya itinapon ang mga ulo ng mga biktima at ang mga ito ay isa-isang nahukay bilang karagdagang ebidensya. Kaagad namang naghain ng kaso ang Jammu City Intermediate People's Court Procuratorate na humihiling ng mabigat na parusa para kay Mayan Hong, na tumutugma rin sa panawagan ng publiko at ng mga otoridad para sa mabilis at makatarungang hustisya. Sa puntong ito, kumpleto na ang mga saksi at ebidensya, kaya inaasahan na ang kaso ay magtatapos sa hatol na kamatayan. Gayunpaman, sa yugto ng pampublikong paglilitis ay biglang nagkaroon ng hindi inaasahang komplikasyon. Bilang isang serial killer na kumitil ng 4 na buhay, nakatawag ng malawak na atensyon ang kaso. Ngunit sa unang pagdinig ay biglang binawi ni Yan Hong ang kanyang mga naunang pag-amin at iginiit na wala siyang kasalanan, habang sinasabing pinilit lamang siya ng pulisya na umamin. Iginiit ng kanyang abogado ang ilang mahalagang tanong kung paano umano magagawang talunin ng isang babaeng tila mahina ang isang sinanay na pulis at paano rin niya mag-isa mapapatay ang 3 miyembro ng pamilya Xu. Iminungkahi ng depensa na maaaring may ibang taong sangkot sa krimen. Bilang tugon, agad na inilatag ng korte ang ebidensya na nagpapakitang nilagyan niya ng gamot ang mga biktima bago isagawa ang pagpatay at pagpuputol sa mga katawan. Ngunit hindi doon nagtapos ang argumento ng depensa. Ayon sa abogado, batay sa testimonya ni Mayan Hong at sa mga chemical analysis ng natirang alak sa parehong crime scene, ang dami ng gamot ay sapat lamang upang magdulot ng antok o bahagyang pagkawala ng malay sa isang adulto. At sa ganitong kondisyon ay napakaliit umano ng posibilidad na magtagumpay si Yan Hong ng mag-isa. Dagdag pa rito, kung nagkaroon man ng ganitong pangyayari, dapat ay may mga palatandaan ng pakikipaglaban, ngunit wala namang natagpo ang ganong ebidensya ang pulisya, kaya't nagbukas ito ng posibilidad na may kasabwat. Inamin ng abogado na mabigat ang krimen at karapat-dapat itong parusahan. Ngunit binigyang diin niya na ang agarang pagpapataw ng hatol na kamatayan habang may mga hindi pa nasasagot na tanong ay maaaring makasagabal sa tunay na hustisya at posibleng magpalaya sa iba pang sangkot kung mayroon man. Sa panahong ito, ipinakita ni Mayan Hong ang kanyang kakayahan sa manipulasyon dahil sa tuwing hinihingan siya ng diretsahang sagot tungkol sa posibleng kasabwat. Sadyang malabo at may pahiwatig ang kanyang mga tugon na minsan ay sinasabi niyang siya lamang ang may pananagutan. Ngunit kasunod nito ay nagpapahiwatig naman siya na wala ng silbi ang pagbanggit sa iba. Nauunawaan ng mga hukom, taga-usig at maging ang mga nanonood sa korte na isa itong taktika upang iligaw ang proseso. Dahil kung itatanggi niya ang kasabwat ay maaaring humina ang kanyang depensa. Ngunit kung magbabanggit naman siya ng walang sapat na detalye o ebidensya ay wala rin itong patutunguhan. Lalo na tila katang-isip lamang ang sinasabing mga ikatlong partido. Dahil dito, napilitan ng korte na ipagpaliban ang pagdinig upang bigyan ng oras ang prosekusyon na magtipon pa ng ebidensya na magpapatunay na siya lamang ang may gawa, habang pinapayagan din ang depensa na suportahan ang kanilang mga pahayag. Sa ikalawang paglilitis ay nagkaroon ng panibagong pag-ikot ang kaso nang bigla ang igiit ni Yan Hong na may kasabwat siyang isang lalaking may apelyidong Wang na umano'y kumikilos sa likod ng mga pangyayari. At ayon sa kanya ay pinaghahanap pa ito dahil sa isang kaso ng pagpatay sa Huanan County, kahit na sa panahong iyon ay nasa kustodiya na siya. Sa kabila ng kanyang pahayag ay naglahad pa rin siya ng detalyadong kwento tungkol sa kanilang pagkakakilala, pagpaplano ng krimen at paghahati ng pera, ngunit wala ni isang ebidensyang makapagpapatunay nito at batay sa umiiral na proseso noon.
Hindi maaaring isara ang kaso hanggat hindi pa nahuhuli ang sinasabing pangunahing sangkot kaya't muling naantala ang hatol. Sa wakas, noong 1998, isinagawa ng Juicy City Intermediate People's Court ang ikatlong paglilitis at sa pagkakataong ito ay masusing inimbestigahan ng prosekusyon ang lahat ng pahayag ni Yan Hong at napatunayang gawa-gawa lamang ang kwento tungkol kay Wang dahil hindi siya makapagbigay ng malinaw na paglalarawan. Wala ang naturang tao sa Jammu City noong naganap ang mga krimen at walang sino mang saksi ang makapagkumpirma ng kanilang sinasabing ugnayan. Batay sa mga ebidensyang ito, ibinasura ng korte ang kanyang mga alegasyong naglalayong ilihis ang kaso at tuluyang ipinataw ang hatol na kamatayan. Kaya noong 1998 ay si Mayan Hong na kumitil ng 4 na buhay ay isinailalim sa parusang ito. Sa huli, para sa pera ay iniwan niya ang kanyang asawa at mga anak. Pinatay ang isang mabait na mag-asawang nagtiwala sa kanya kasama ang kanilang inosenteng anak. At maging ang isang pulis na tunay na nagmamalasakit sa kanya ay kanyang pinaslang. Sa kabila nito, malinaw na siya ay isang matalinong babae na alam kung paano gamitin ang kanyang kagandahan upang makuha ang kanyang nais. Ngunit sa halip na tahakin ang tamang landas ay pinili niya ang pinakamadilim na direksyon.